Mapait daw yung produkto ko. Ouch, di ba? Pero wait lang. Mas mapait kung mawalan ka ng customer dahil sa mali mong reaksyon. Have you ever experienced this? Tara, pag-usapan natin kung paano i-handle ang isang customer na hindi nasarapan at paano to gawing oportunidad. Kung nagninegosyo ka, darating talaga yung araw na may babalik na orders. Pero may reklamo. Hindi dahil palpak ka. Minsan, dahil may palpak lang talaga. This video will help you stay calm, respond professionally, turn complaints into loyalty. I'm Marissa Martinez of Montañosa Gift. At sa Ka-Home Biz, hindi lang negosyo ang usapan. Real talk din sa mga hamon natin na mga small biz owners. May isang beses na may nag-message sa aming page, bakit po ganon? Mapait po yung tea. Hindi ko po siya nagustuhan. Alam mo yung una mong instinct? Gusto mong mag-defend. Pero huminga ako ng malalim at ito ang ginawa ko. Tip number 1, don't take it personally. Hindi ikaw ang inatake. Produkto mo lang ang pinagdiskitahan. It's not about your worth as a person. Tandaan mo na feedback is feedback. Kapag emosyon ang pinairal, lalong lalaki ang issue. You take a pause and reply with calm and gratitude. So, huwag ka munang mag-react agad. Siyempre, una mong reaction is nainis ka, gusto mong mag-rant, ganon. Hold back. Yeah? So, huwag ka munang mag-reply agad. In your own time, let go mo muna yung mga naramdaman mo. And after that, pag kalmado ka na, you reply. Salamat po sa feedback. Sorry po sa naging experience nyo. We will look into this agad. Tip number 2, you listen to understand, not to defend. Maraming mga business owners kapag may mga reklamo, ang sagot kasi po, you stop, listen, unawain muna bago magpaliwanag. Tanungin mo, ano yung specific nilang na-experience? Ilang minutes bago nila na-consume? Ilan ang nabili nila? Use this to improve, not just to explain yourself. Tip number 3, replace ego with empathy. Minsan, gusto mo namang ipakita na maayos kang magnegosyo. Pero ito yung mas kailangan nila, ng mga customer mo. Gusto nila na pinapakinggan sila. At I think, having an empathy is your competitive edge. At least nakikinig ka sa mga customers mo. It's an edge. So, you can say this instead. Na-experience din po namin yan dati, kaya naiintindihan ko kayo. Let me make it right. Tip number 4, offer a resolution, not just an apology. Yes, saying sorry is good, pero ano yung susunod? You replace it? Discount? Refund? Hindi laging kailangan gumastos. Pero may need na ipakita na may effort kang ayusin. Ito yung pwede nating sabihin sa customer. Pwede po naming palitan or bigyan kayo ng bagong blend to try. Okay lang po ba sa inyo? Tip number 5, build a feedback loop system. Kung may isa nang nagreklamo, baka may iba nang nakaranas. Gawa ka ng simple system. Track complaints, review batch quality, adjust sa recipe kung kailangan, educate customers for the natural taste profile, lalo sa mga herbals or mga fruit tea. Once again, don't fear feedback, use it to upgrade. Naniniwala ako na ang customer na nagrereklamo, hindi yan kaaway. Minsan, sila pa ang best quality control partner mo. Kapag na-handle mo sila ng maayos, sila pa ang magiging loyal customers mo. Ang kalaban minsan, sariling pride. Yung feeling na ayokong mapahiya. Pero tandaan, growth doesn't come from praise. It comes from friction. Huwag matakot tumanggap ng mapait na katotohanan. Kung ikaw ay home-based entrepreneur din at gusto mong lumago ang iyong negosyo na hindi nawawala sa sarili, join Ka-Home Biz. Dito real talk, walang sugarcoat, pero may value, promise yan. Reklamo man yan o rejection, lahat yan may dahilan. Hindi mo kontrolado ang reaction nila, pero kontrolado mo kung paano ka mag-react. At doon, magsisimula ang tunay na negosyo maturity. Kung nakatulong to, hit and like. Pa-share naman sa mga kapwa natin negosyante. Subscribe for more real talk sa negosyo. Tandaan, hindi ka nag-iisa.